Naranasan niyo na bang magsaya sa isang piyesta sa isang liblib na probinsya? Yung tipong napapaligiran kayo ng mga ilaw, tugtugan at tawanan ng mga tao. Pero paano kung ang kasayang ito ay may kapalit na isang malagim na karanasan? Sa likod ng mga ngiti at masasayang alaala, may mga kwento ng kababalaghan na hindi malilimutan. Isang kwento ng isang gabing dapat sana'y puno ng saya pero nauwi sa isang misteryo. Anong gagawin mo kung ang kasama mong nag-enjoy sa piyesta ay bigla na lang maglaho na parang bula? Ito ang kwento ni Lloyd at ang gabi kung kailan ang kaibigan niya ay hindi na muling nakauwi matapos ang piyesta. Ako nga pala si Lloyd. Tubong Maynila ako. Pero dahil sa pandemic, napilitan kaming pamilya na manirahan mula sa probinsya ng lolo ko sa may bandang Batangas. Noong una, ayoko talaga. Sino ba namang taga-syudad ang gugustuhin manirahan sa isang lugar na mahina ang signal at alas 8 pa lang ng gabi? Halos lahat na ng bahay ay patay na ang ilaw. Pero kinalaunan, nasanay na rin ako. At isa sa mga naging dahilan ay ang pagkakaroon ko ng mga bagong kaibigan. Sila Kenzo, Gerald, at si Mike. Halos magkakaedad lang kaming apat. Si Mike ang pinakamalapit sa akin. Pareho kami ng mga trip sa buhay. May hilig sa music, sa mga online game, at pareho kaming may pangarap na makapagtrabaho sa abroad. Isang araw, nabalitaan naming magkakaroon ng piyesta sa kabilang baryo. Isang beses sa isang taon lang daw yun nangyayari. At sobrang saya raw talaga. May mga perya, sayawan, kantahan, at higit sa lahat, maraming pagkain. Lloyd, sama ka ha. Minsan lang to. Aya sa akin ni Mike habang naglalaro kami ng basketball sa may lumang court malapit sa palayan. Oo naman, first time ko makaranas ng piyesta sa probinsya. Sagot ko habang hinihingal. Dumating ang araw ng piyesta. Nag-usap-usap kaming apat na magkikita sa may kanto bago kami sabay-sabay na pumunta doon. Excited na excited ako. Suot ko ang paborito kong t-shirt at maong. Pagdating ko sa tagpuan, nandun na silang tatlo. Nagtatawanan. Oh, ayan na pala ang taga Maynila. Handa ka na bang malasing sa tuba? Biro ni Kenzo. Nagtawanan kami at nagsimula ng maglakad. Malayo-layo rin ang lalakarin namin. Madadaanan ng malawak na palayan at ilang mga kumpol ng mga punong nakakatakot tignan kapag gabi. Pero dahil magkakasama kami at maliwanag ang sikat ng buwan, baliwala lang ang takot. Pagdating namin sa baryo, tama nga sabi nila, sobrang saya. Ang daming tao. Ang ingay ng tugtugan mula sa mga bidyoke at sa perya. Ang bango ng mga tinitindang pagkain, isaw, Betamax, at kung ano pa. Tara, subukan natin yung shoot the ball. Yaya ni Gerald. Pumunta kami sa perya at sinubukan ng halos lahat ng laro. Tawa kami ng tawa sa tuwing may sumasablay sa amin. Pagkatapos noon, kumain kami ng marami. Inuman dito, kain doon. Ganon ang ginawa namin. Sa loob ng ilang oras, ang saya sa pakiramdam. Nakalimutan ko ang panandalian at taga Maynila ako. Pakiramdam ko, parte na talaga ako ng lugar na yon. Nang medyo malalim na ang gabi at lasing na kaming lahat, nagpasya na kaming umuwi. Medyo pagewang-gewang na kami maglakad. Pero dahil sa kalasingan, mas lalo lang kaming nagingay at nagharutan habang naglalakad pabalik. Pre, ihilang ako, sabi ni Mike nang nasa gitna na kami ng madilim na palayan. Medyo malayo na kami sa kasiyahan. Ang tanging ilaw na lang namin ay ang buwan at flashlight ng cellphone ko. Sige, bilisan mo lang dyan, sabi ni Kenzo. Lumayo si Mike ng kaunti papunta sa may gilid, malapit sa isang malaking puno ng akasya.
Kami namang tatlo ay nagpatuloy sa kwentuhan at tawanan habang hinihintay siya. Lumipas ang 5 minuto. Ang tagal naman ni Mike. Sabi ko. Sinubukang tawagin ang pangalan niya. Mike! Ano na? Baka iniwan na tayo ng mga multo dito. Walang sumagot. Baka naman nagbibiro lang yun. Alam mo naman yun. Lasing na. Sabi ni Gerald. Sinubukan namin tawagin ulit siya ng malakas. Mike! Tara na! Katahimikan. Tanging ang tunog lang ng mga kuliglig at ang mahinang ugong ng hangin ang maririnig namin. Nagsimula na akong kabahan. Nawala na ang tama ng alak sa akin. Hanapin natin. Baka natumba lang sa sobrang kalasingan. Sabi ni Kenzo na medyo kinakabahan na rin ang boses. Pinunta namin yung lugar kung saan siya huling nagpaalam. Kinalugad namin ang paligid ng malaking puno. Tinignan namin ang mga damuhan. Pero wala. Wala si Mike. Mike! Huwag ka naman magbiro ng ganyan. Sigaw ko. Nanginginig ang boses. Sinubukan naming tawagan ng cellphone niya. Nagre-ring pero walang sumasagot. Ang nakapagtaka, hindi namin marinig kung saan nanggagaling ang tunog ng ring. Para bang ang layo o baka naman naka-silent lang. Halos 1 oras na kaming paikot-ikot sa lugar na yon. Sumisigaw. Umaasang bigla na lang siyang lilitaw at tatawanan kami dahil naloko niya kami. Pero wala. Balik tayo sa piyesta. Baka bumalik doon. Sabi ni Gerald. Dali-dali kaming bumalik. Nagtanong-tanong kami sa mga taong nakasulubong namin. Pinakita namin ang picture ni Mike sa cellphone ko. May ilang nakapansin sa kanya kanina. Kasama raw namin. Pero wala ni isang nakakita sa kanya na bumalik mag-isa. Bumalik kami sa lugar kung saan siya nawala. Umasa pa rin. Inabot na kami ng halos mag-uumaga doon. Kitang-kita ko naman ang pamumutla sa mukha ni Kenzo at Gerald. Alam kong ganun din ang itsura ko. Ang saya na nararamdaman namin kanina ay napalitan ng isang matinding takot at pag-alala. Nang sumikat na ang araw, napagpasya naming pumunta sa bahay nila Mike para ipaalam sa pamilya niya ang nangyari. Kasama ang tatay at tiyuhin ni Mike, bumalik kami sa palayan. Doon na nagsimula ang mas malawakang paghanap. Sinuyod namin ang bawat sulok ng palayan, ang mga katabing kakahuyan, ang ilog na malapit doon. Pero walang bakas ni Mike. Para siyang bula na biglang naglaho sa hangin. Lumipas ang mga araw, 1 linggo, 1 buwan, walang Mike na bumalik. Ang dating masayang barkadahan namin ay nabalot ng lungkot at takot. Hindi na kami masyadong nagkikita. Sa tuwing magkikita kami, iisa lang ang topic, si Mike. At sa bawat pag-uusap, laging may kasamang sana hindi na lang natin siya pinayagang umihi mag-isa. Sana sinamahan natin siya. Sana hindi na lang tayo pumunta sa piyesta. Isang gabi, habang hindi ako makatulog, nag-open ako ng laptop at nag-research tungkol sa mga kababalaghan sa probinsya namin. Doon ko nabasa ang kwento tungkol sa mga aswang at engkanto. Sabi sa isang artikel, mahilig daw silang maghanap biktima tuwing may mga kasayahan, lalo na kapag may mga lasing. Dinadala daw nila ang mga ito sa kanilang mundo at hindi na muling ibinabalik. Bigla akong naalala yung malaking puno ng akasya kung saan huling nagpaalam si Mike. Sabi ng mga matatanda, madalas daw na tinitirhan ng mga hindi nakikita ang mga ganoong puno. Kinalabutan ako. Posible kayang hindi na lang basta nawawala si Mike? Posible kayang kinuha siya? Hanggang ngayon, palaisipan pa rin ang lahat. Ang kaso ay sinara na ng mga pulis. Ang sabi, baka raw nalunod sa ilog at tinangay na ng agos, o baka naman umalis at nagtanan. Pero para sa aming tatlo, ni Kenzo at Gerald, alam namin sa sarili namin na may ibang nangyari sa gabing iyon. Hindi na ako muling bumalik
Sa piyestahan ngayon, sa tuwing may naririnig akong malakas na tugtugan at tawanan, hindi saya ang nararamdaman ko, kundi isang malamig na takot. Naalala ko ang gabing iyon. Ang gabing masaya sana. Ang gabing kompleto kami. Ang gabing huli naming nakasama ang kaibigan naming si Mike. Ang lalaking hindi na umuwi matapos ang piyesta. Isang misteryo na bumago sa buhay ng isang grupo ng magkakaibigan. Isang paalala na sa bawat lugar ng ating pinupuntahan, lalo na sa mga hindi nating kabisado, ay dapat tayo mag-ingat. Maraming mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Kayo, naniniwala ba kayo sa mga engkanto at aswang? O baka naman, may katulad kayong karanasan? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong mga salubin at kwento. At kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, ang Alingaw ng Lagim, para sa mas marami pang mga nakakatindig, balibong kwento. Pindutin nyo na rin ang notification bell para lagi kayong update. Muli, ako si Mr. John. Maraming salamat sa pakikinig. Mag-ingat kayo palagi, lalo na sa dilim.